Ang pag-ibig mo pala ay tunay. Dakila ka, O Diyos, at mapagmahal. Bugtong mong anak ay ibinigay, hinandog sa aming kasalanan. Huwag nating hayaan mawala ang kaligtasan itinakda. Huwag tayong mag-alinlangan pa, pagkat ang Diyos ang may gawa. Magpuri ka sa Kanya at luwalhatiin Siya. Magpuri ka sa Kanya at paglingkuran Siya. Ang pag-ibig mo pala ay tunay. Dakila ka, O Diyos, at mapagmahal. Bugtong mong anak ay ibinigay, hinandog sa aming kasalanan. Huwag nating hayaan mawala ang kaligtasang itinakda. Huwag tayong mag-alinlangan pa, pagkat ang Diyos ang may gawa. Magpuri ka sa Kanya at luwalhatiin Siya. Magpuri ka sa Kanya at paglingkuran Siya. Magpuri ka sa Kanya at luwalhatiin Siya. Magpuri ka sa Kanya at paglingkuran Siya. At paglingkuran Siya. Ikaw ba'y nalilito? Sa maraming nagtuturo, Sino ba sa kanila ang totoo? Paano ba makilala ang tunay? nasan ba ang katotohanan? Paano natin ito hahanapin? Sari-saring katanungan. Iba't ibang usapin. Lahat ng yan ay may kasagutan. Kailangan na ay pag-aralan natin.
Mayroon ka bang tanong o kaibigan? Ikaw ba'y naghahanap ng kasagutan? Ikaw ba'y nalilito o kaya'y naguguluhan? Ating saliksikin ang kasulatan. May bumabagabag pa sa iyong isipan, mga bagay na di lubos maunawaan. Narito na ang sagot sa banal na kasulatan. Halina't atin ang pag-aralan. Pag-aralan natin, alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo, upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Siya sa atin suriin ng lubos. Subukin mo kung ito ba ay tunay ngang sa Diyos. Pag-aralan natin, alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo, upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo, upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin, upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Pag-aralan natin. Magandang gabi mga kapatid, mga kaibigan. Hello? Ayan. Marami pong nanonood sa ating program. Kala nyo dito lang tayo. Pero libo-libo po ang nanonood sa ating programa. Every time na meron tayong pinapalabas sa YouTube, sa Facebook, napakarami po ang natutuwa. Kaya sa oras na ito, binabati ko yung mga taga-subaybay natin sa programang pag-aralan natin na nasa iba't ibang bansa. Canada, Hong Kong, Middle East, kung saan-saan, sa US lalo na. Napakarami po natin taga-subaybay. At kasama po natin sa programang yan si Brother Albert Arellano at ganoon din po si Brother Richard Thompson. Kaya alam ko marami po sa atin ang alam itong programang ito. At sa gabing ito mga kapatid, mga kaibigan, ang aking pong tatalakayin ngayong gabi ay tinatalakay ko po ito sa aking pong karanasan sa pangangaral sa loob ng 1 linggo. So, sa loob ng halos 6 na araw ay tinatalakay ko, pero ngayon gusto ko pong tapusin sa loob ng 1 oras. So, nais ko pong hilingin sa inyo mga kapatid na focus po tayo dito sa ating paksa ngayon. Ang ating paksa ay tanong ito ng napakaraming mga Pilipino, Amerikano, anuman ang lahi. Ang kanila pong tinatanong po lagi sa atin ay, why so many denominations? Bakit ba napakaraming relihiyon, mga kapatid? Bakit ba kahit saan ka pumunta, ay meron kang makikita. Merong simbahan dito, simbahan doon, iba't ibang pangalan. Ang tanong, papaano ko ba kikilalanin sa mga panahong ito ang tunay na bayan ng Diyos? Maniwala kayo sa hindi, isa lang ang itinatag ng Diyos na kanyang bayan.
Mula noon hanggang ngayon, hindi ho marami. Bagaman marami ngayon, pero isa lang ang tunay. Hindi ho lahat ng nagsasabing tunay ay tunay nga. Kaya ngayong gabi, aalamin natin. Sapagkat kung hindi natin aalamin, para bagang tayo ay naglalakbay sa isang daan, na pagdating doon sa sangasangang daan, di mo na alam, saan ba ang daan patungo doon sa aking patutunguhan talaga? Ano po? Merong araw na ito daw papunta roon. Ito daw ang sinasabi. Ngayon, ang tanong, pagdating sa panampalataya, paano nga ba natin kikilalanin? Sabi ng isa, kami ang tunay na iglesia. Sabi ng isa, kami ang tunay. Kami ang bayan ng Diyos. Kami ang tinubos ng Panginoon. Mga kapatid, kung alam natin paano susukatin ang tunay, ay madali. Pero pag hindi natin alam, ay mahirap. Itong mga nagtatrabaho sa bangko at iba pang mga malaking establishment, mga kapatid, hawak lang nila doon sa pera, alam nila kung fake o hindi. Pero tayo, di natin alam yon. So, ibig sabihin, may training. Merong ginawang pag-aaral kung paano makikilala ang tunay na pera. Ngayon, mga kapatid, maloko na tayo sa pera, maloko na tayo sa asawa, maloko na tayo sa negosyo, kung ano-ano pa man. Pero sa relihiyon, huwag tayong papayag na tayo ay maloko at mapunta tayo sa fake. Okay po yan, mga kapatid? Ayos po? Parang walang tawa. Maganda po ba yon? Ayan. Kaya ngayong gabi, paano makikilala ang tunay na iglesia ng buhay na Diyos? Mga kapatid, mga kaibigan, lahat ng panampalataya, lahat ng sekta ng relihiyon ay meron pong iisang pinagbabatayan sa Biblia. Pagka iglesia ang pinag-usapan o relihiyon, bayan ng Diyos, ito po ay inalarawan sa isang babae. Mababasa ho natin ito sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 12, ang talata ay 1, ang sabi po, at ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamta ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Sabi ng iba, ito ay si Virgin Mary o si Maria. Imposible po yan, mga kapatid, sapagkat ito'y simbolikal. Kailanman ay walang pwedeng magsuot ng araw at magkorona ng 12 bituin. Tapos nakatuntong pa sa buwan. Ay di sa Biblia, ang batas, mga kapatid, pag nag-aral ka, pag hindi mo pwedeng iliteral, papasok ka po talaga sa simbolikal. In short, simbolikal po yan. Bakit? Sa Bible po, ang babae ay nilalarawan sa bayan ng Diyos. Ganito ang ating mababasa, 2 Korinto 12:11. Sabi ganito, sapagkat ako ay naninibugho tungkol sa inyo ng paninibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Kinakausap niya ang kanyang mga lingkod, ang tinatawag po nating early church, apostolic church, na kayoan niya ay para maiharap kay Kristo na parang dalagang malinis. Marami pang talata sa Biblia kung saan ang bayan ng Diyos ay inilalarawan sa isang babae. Isang babaeng minamahal, nakaputi, at ang ibig sabihin nitong mga bagay na ito, ang puti ay kumakatawan po ito sa pagiging dalisay, malinis na pananampalataya. Kaya ang tunay na bayan ng Diyos, lalo na sa panahon ng mga alagad na pinangunahan ng ating Panginoong Jesucristo nang umakyat siya sa langit, ay inilalarawan sa isang dalagang malinis, sa isang babaeng nakadamit ng puti. Dalisay, walang bahid ng kasinungalingan ang mga doktrina at mga aral at paniniwala. Kaya yan po ang paglalarawan sa atin. Ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ano ang nangyari sa ngayon? Bakit isa lang ang itinatag ng Diyos? Napakarami ang relihiyon na naglitawan. Medyo huhukay tayo ng konti sa talata ng Biblia. Pupunta tayo sa propesiya. Sapagkat hindi po pwede na nangyari yung mga bagay na ito na walang prophecy sa Bible. Ngayon, puntahan po natin ang aklat ng Daniel. Merong isang nilarawan. Ito naman ay mga hayop
No? Kung babasahin mo yung Kapitulo 7 ng Daniel, mga kapatid, ay meron doong ipinakitang sunod-sunod na mga hayop na lumitaw. 4 po yan. Iba-iba ang pagkalarawan. Sabi po dyan, at 4 na malaking halimaw na magkakaiba ang umahon mula sa dagat. Sabi ng talatang 17, ang 4 na malaking halimaw na ito ay 4 na hari na lilitaw mula sa lupa. Kanina, babae, ibig sabihin, iglesia. Ngayon, itong mga hayop na to, na mukhang halimaw, sabi, ay kumakatawan ito sa mga hari. Ano? Kaya nga, ang 4 na malaking halimaw daw, ito ay 4 na hari na lilitaw sa lupa. Ibig sabihin, yung pagkakasunod-sunod na paglitaw ng mga hayop na ito po ang katumbas sa katuparan sa kasaysayan, ay 4 na kahariang nakilala sa buong mundo na sunod-sunod na lumitaw. Kaya sabi po dito, talatang 23, ang ika-4 na halimaw ay magiging ika-4 na kaharian sa ibabaw ng lupa. Ngayon, maliwanag, hindi na natin iisa-isahin sapagkat mahaba ito, mga kapatid. In short, maliwanag na yung 4 na hayop ay 4 na kaharian. Kilala po sa kasaysayan ang 4 na kaharian. Number 1, Babylonia. Pangalawa, Medo-Persia. Pangatlo ay Grisya. At pang-4 ay Roma. Ibig sabihin, itong ika-4 na halimaw, hayop na binabanggit dito, ang ating tututukan. Kasi pang-4 na siya. Panghuli doon sa 4 na hari. Na hayop na ang kinakatawanan ay hari o kaharian. Ang sabi po, yung ika-4 na hayop na yan ay merong maliit na sungay. At doon sa maliit na sungay na yan, yung makikita ho na sungay, ito po ay mayroong gagawin. Ang sabi dito sa talata na yan, talatang 25, ang kanyang gagawin ay ganito. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan at siya'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Kaya, medyo bibigyan natin ng pansin, mga kapatid. Putol. Bakit putol? Sige, dali lang ha, para mabasa nyo ng buo. Buo na. Mas maganda yan. At kita natin ang buo. Okay? So, itong hayop na ito, may 10 sungay. Tapos doon sa gitna ng 10 sungay, merong isang sumibol. Tapos may mata at may bibig. Ang sabi, itong maliit na sungay, nagsalita at merong gagawin. Magbabadya ka ng salita laban sa kataas-taasan. Lilipulin niya ang banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Sino yung sila? Ito yung tunay na bayan ng Diyos. Mapapailalim sa kapangyarihan ng maliit na sungay. Ibig sabihin, mayroong yugto ng panahon na itong maliit na sungay ay maghahari kung saan ang bayan ng Diyos ay mapapailalim sa kanyang kapangyarihan. Ngayon, ang sino mang nagsasabi na sila'y tunay na bayan ng Diyos, dapat may karanasang katulad nito, sapagkat nakatala yan at hindi natin kayang baguhin kailanman. Ngayon, mga kapatid, ang tanong, sino yon? Yung maliit na sungay. Mga kapatid, sa kasaysayan, sabi na nga natin kayo na ika-4 na kahariang ito, kahit sa iba't ibang babasahin at iba't ibang malaking denomination sa buong mundo, ay naniniwala na yung ika-4 na kaharian ay ang Roma. Siya po ay lumitaw noong 168 BC hanggang 476 AD. Ibig sabihin, medyo matagal, ano? Kaya tama na nang dumating ang Panginoong Hesukristo, nang magkatawang tao, ang naghahari that time ay ang imperyo ng Roma. Kaya yung mga humulo sa kanya ay mga tinatawag pong mga kawal Romano. Okay? Ngayon, sabi yan sa talatang 25 natin binasa, magsasalita siya laban sa kataas-taasan, lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan at sila ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Kaya sabi po ngayon, sino itong munting sungay?
Bakit kailangan nating malaman? Sapagkat siya ang maghahari, pakikialaman niya ang kautusan ng Diyos, pakikialam niya ang doktrina at turo ng Diyos na binigay niya sa kanyang bayan. Para matrace natin kung sino yung bayan ng Diyos, dapat makita natin kung sino sa kasaysayan ang inusig nitong 4 na kaharian. Kasi pagka hindi ho nagtukma yan, mga kapatid, kahit anong sigaw natin, tayo ang tunay na relihiyon. Pag hindi tumama sa katuparan ng propesiya ni Daniel, mga kapatid, mananatiling hindi natin mapapatunayan ang ating sinasabi. Maliban na matrace natin na itong maliit na sungay na to ay talagang inusig niya at pinakialaman ang doktrina ng Panginoon. Sabi diyan, lilipulin niya ang mga banal. Ibig sabihin, hahari siya, at talagang marami siyang mga lilipuling mga mananampalataya sa tunay na Diyos. Sa kasaysayan, mga kapatid ko, mga kaibigan, alam natin na naghari ang kahariang na sa pangunguna ng kahariang ito ay marami pong mga Kristiyano ang hinuli sa pilitan. Binihag po, mga kapatid, ang mga hindi sumasang-ayon sa kanilang mga patakaran. Kaya nga, sa kasaysayan ay hindi maitatago ang karanasang ito ng tinatawag po nating mga Kristiyano na dumanas ng matinding pag-uusig sa kamay ng mga Romano. Mga kapatid, meron pong sinunog ng buhay, ipinagbawal ang pagbabasa ng Biblia, marami pong hinuli, ipinakain sa leon. Meron pong video niyan. Mapapanood po ninyo dyan, yung persecution sa YouTube. Panoorin nyo, karimari-marim, kahindik-hindik ang ginagawa nilang pag-persecute sa mga unang mga Kristiyano. Ang kanilang purpose, mga kapatid, para maipatupad ang gusto nilang maging doktrina, aral sa mga tao, ay dinadaan nila sa pagpapatay para ang tao matakot, maobligang sumunod sa kanilang mga dogma. Ngayon, ito po ay hindi lihim, mga kapatid. Hayag ito. Kaya nga, di natin masisisi yung ating presidente. Lagi siyang nagpapatama. Dahil meron po talaga sa kasaysayan, isang patunay, mga kapatid, mga kaibigan, ang ating isang mabait na kaibigan, si Pope John Paul II, na nakarating dito sa atin sa bansang Pilipinas, ay nailagay sa dyaryo na siya po ay humingi ng tawad sa lahat ng mga, tao. Nagkaroon siya ng public apology, na isirokso natin ito, Manila Bulletin, Wednesday, March 15, 2006. Ano po ang nakalagay dyan? Para kasi hindi natin mabasa, isinulat ho natin. Ito po ang nakalagay sa Manila Bulletin na yan. Year 2000 pala yan. Pope John Paul II asked pardon for church centuries of mistakes by Rory Carroll in Rome. Ang sabi po niya, Pope John Paul II Sunday offered to the world a sweeping apology for 2,000 years of violence, persecution, blunders for the Roman Catholic Church. From the altar of St. Peter Basilica in Rome, he led Catholicism into uncharted territory by seeking forgiveness for sins committed against Jews, heretics, women, gypsies, and native people. Ibig sabihin, sa kasaysayan hindi na mabubura. Kahit na yung isang napakabait na naging leader ng ating pong kinikilalang malawak na relihiyon, ay humingi ng tawad sapagkat alam niya na sa buong kasaysayan ng sangkakristyanuhan ay meron silang nagawang napakalaking kasalanan sa mga tao. Ibig sabihin, unti-unting napapatunayan natin sino yung maghahari na papailalim sa kanyang kapangyarihan ang bayan ng Diyos. At tama, nasa ika-4 na kaharian na nanggaling sa Roma at merong lumitaw na isang kapangyarihan relihiyoso. Sa kanya nanggaling ang mga katuruan na saliwa sa orihinal na sinasabi ng Biblia. Kaya nga, tama po mga kapatid, na ang bayan ng Diyos ay mapapailalim sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon, para malaman natin ano yung panahon, kalahati at mga panahon na sinasabi. Yung ibig sabihin ng times, time, 1 year. Times, 2 years. Half a time, kalahating taon. Ibig sabihin, to be exact,
yung isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon ay 3.5 years. Sa prophecy mga kapatid, ang bawat araw ang nagre-represent po sa taon. 1 day equals 1 year. Ibig sabihin, yung 3.5 years, kung inyong isusuma yan, ay 1,260 days. Palibhasa ang araw ay isang taon, ang ibig sabihin, 1,260 years ang fulfillment na maghahari yung maliit na sungay na nag-uusigin ang mga banal. Kaya, ito ang talata, para maniwala ho tayo, Ezekiel 4:6. Aking itinakda sa iyo isang araw sa bawat taon. Ngayon, ang tanong, kailan ba nagpasimula yung maliit na sungay ng kanyang paghahari? Ito po ay nagpasimula noong 538 AD. Ano pong meron dyan? Ano po ang meron dyan sa 538 AD bukod po doon sa Ostrogoths na binihag o nilipol? Kasi kung titingnan niyo yung prophecy, yung maliit na sungay, paglitaw niya, yung 10 sungay, mayroong 3 nahugot. At isa po yun dyan, yung binabanggit dyan ay yung Ostrogoths. Ngayon, ang gusto ko lang puntuhan dito, kung bakit ko nilagay ito, ay itong 538 AD, pinutungan ang kaunahang obispo sa Roma at ginawang papa. Kaya, from that time, mga kapatid, 538 AD, ang sabi ng prophecy, times and half a time. Ilan nga yun? 1,260 years. At nagdulo po ito, mula 538 AD, ay ang dulo po noon ay 1798 AD. Eksaktong, pagka 1798 minus 538, ang suma total niyan, ang napapaloob na panahon ay 1,260 years. Ibig sabihin ay, nagkatotoo. Anong nangyari noong 1798? Ang general ni Napoleon na si Berthier, winasak niya ang politikong kapangyarihan ng iglesia sa Roma noong 1798. Si Pope Pius VI, mga kapatid, ay hinuli sa utos ni General Berthier ng France at ikinulong. Kasi po, bakit? Sapagkat nakita na niya na ang hindi na maganda ang mga nangyari. Napakarami sa kasaysayan po, mga kapatid. More than 50 million na mga tao ang natigis ang dugo sa grabing pag-uusig na pinangunahan nitong ating binabanggit na ika-4 na kaharian na mayroong religious power na pinatutupad at nagtuturo ng panibagong doktrina. Sa panahon yan, mga kapatid, ang daming kautusan ng Biblia na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan ang nabago. Diyan na rin sa gitna ng panahon yan, nagkaroon ng Inquisition. Ano yung Inquisition? Type nyo sa internet, Inquisition. Makikita nyo yung mga instrument na ginagamit pang pagpatay sa mga Kristiyano. Nandyan yung pinipiga hanggang sa makatas ang dugo. Nandyan yung pinapakain sa leon. Nandyan yung hinihila yung bituka. Ang buntis binibiyak, kinukuha yung sanggol sa tiyan. Matinding pag-uusig. Kaya kung tayo ang makakasaksi sa mga ganong pinatapatay sa public, ay mauobliga tayo, sige, sunod na lang ng sugunod kaysa mamatay tayo. Pero marami pong mga Kristiyano nagbuwis ng kanilang buhay. Hindi nila pinagpalit ang kanilang panampalataya, pinanghawakan nila kung ano ang nakalagay sa Biblia. Kaya nga, marami pa rin ang mga taong namatay. Bakit? Sila yung patotoo na sila po ay nanantili sa kanilang pinanghawakang panampalataya. Kaya nga, napakarami ang mga taong namatay. Ang ilan po dito sa mga taong ito na nagpatuloy na nanghawakan sa Biblia ay ang mga Waldenses. Ang Biblia, that time, mga kapatid, sa panahon ng pag-uusig, ang Biblia, mga kapatid, sa panahon ng persecution, mga kapatid, ay kinulpis ka, sinunog. Kaya nga ang tawag sa yugto ng panahon na yon ay Dark Ages, madilim na kapanahunan. Bakit? Ang salita ng Diyos na nagsisilbing liwanag ay kinumpis ka. Tanging mga leader na lang nila ang may hawak, tapos Latin pa, sikulas sikulorum, hindi natin maintindihan. Kaya kung titinan po ninyo yung date, 538 hanggang 1798, kailan ba nakarating ang paniniwalang Kristyanismo
Pilipinas na dala ni Magellan? 1521. Anong dala? Paniniwalang Katoliko ng mga Spaniard, ng mga Spanish. Kaya tayo mga Pilipino, nagising tayo sa paniniwalang Roman Catholic. Ngayon, sabi doon sa talatang iyon, iisipin niyang baguhin ang panahon at ang kautusan. Tanong, paano natupad ito? Kaya nga sabi natin kanina, pag mayroong magsasabi na kami ang tunay, dapat sa panahon ng persecution na ito ay mayroong kayong doktrina na ipinakialaman nitoong maliit na sungay. Ang tanong, sabi rito, kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Anong turo, anong kautusan? Anong utos sa kautusan ang may kinalaman sa panahon? Oh, mga kapatid, wala hong iba kundi ang utos na alalahanin mo ang araw ng Sabat. Pag sinabing alalahanin, may itino at pinapaalala sa ating panahon. Yun ho ay isa sa pinakialaman nitong maliit na sungay, nitong religious power na nanggaling doon sa ikaapit na kahurian, walang iba kundi yung Roma. Ito po ang patunay ho natin. Meron pong isang babasahin na tinatawag po, may pamagat pong The Convert Catechism of Catholic Doctrine, page 50, na sinulat po ni Peter German. Ganito po, ang Catholic Catechism, mga kapatid, ay question and answer. Pasalamatan ho natin sila sapagkat nag-produce sila ng mga libro na nakatulong sa atin para ngayon ay natitrace natin kung paano nga ba nagkaroon nagsimula ang pangingili ng linggo samantalang sa Biblia ay Sabado. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church and the Council of Laodicea 336 AD transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ayun, wala ho'y pwedeng tumutol dyan. Magagalit ho itong may-ari ng babasahin ito. Tayo magsasabi, halimbawa may magsabi sa atin, hindi, sa Biblia, binago ng mga alagad. Patay, magagalit po itong mga ito. Sapagkat, ang sabi niya mismo, at tama naman, sa isang babasahin, na The Faith of Our Father, page 111 hanggang 112, sabi po ng isang Catholic Cardinal, si James Gibbon, sasabi, mababasa mo, tinagalog na ho natin, ganito ang nakalagay, mababasa mo ang Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis at hindi mo makikita ang isang linya na nagpapahintulot sa pagiging sagrado ng linggo. Ay wala daw yun sa Biblia. Pinag-uutos ng mga kasulatan ang debutong pangingilin ng Sabado. Kaya nga may challenge. Ang sino mang relihiyon na makapagbibigay ng talata sa buong Biblia, kahit isa na lang, na iniutos ng Diyos na ipangilin ang linggo, ay tatanggap ng malaking pabuya. Hanggang ngayon, challenge po yan. Kahit wala akong pera, ay isang challenge din ito. Dahil sigurado namang wala eh. Ang makapagpakita ng isang talata sa Biblia na iniutos na ipangilin ang linggo, bibigyan ko 10,000. Wala akong pera, pero sigurado ako walang makakapagpakita. Kaya challenge ko yan. Ibig sabihin, wala tayong tututulan sapagkat ito ay mga doktor ng kasulatan. Wala raw sa Biblia yun. Tingnan nyo ang patutuo nila. Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942, page 4. Ito ang nabi. The Church changed the observance of the Sabbath to Sunday by right of the divine infallible authority given to her by her founder, Jesus Christ. The Protestant, claiming the Bible to the only guide of faith, has no warrant for observing Sunday. In this matter, the Seventh-day Adventist is the only consistent Protestant. Aba, ay salamat. Inilagay niya sa isang aklat. Search niyo mga kapatid. The Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942, page 4. Ano po ang nakalagay? Ang sabi po dyan, kung ating tatagalogin, yung church, the church changed the observe. Binalitan daw niya yung pag-observe ng Sabat, ginawa nilang linggo. Ayon daw sa isang divine, divine, at saka isang infallible authority na binigay daw sa kanila ng founder na si Jesucristo.
Pero sabi nila kanina, wala daw sa Biblia. Ibig sabihin, binigyan na daw siya ng authority, pero hindi naman nakasulat sa Biblia. Kaya nga sabi, ang mga protestante na nagkiklaim na ang Biblia lamang ang kanilang tanging gabay sa pananampalataya ay walang pahintulot na mag-observe ng Sunday. Yun ang nasa Biblia. Kaya nga sabi niya, in this matter, ang tanging consistent na protestante, Seventh-day Adventist lang. Kaya ang tanong natin kayo na, paano natin matutukoy? Eto, unti-unti nagliliwanag. Kaya nga sabi natin kanina, kung mayroong magsasabi, kami ang tunay, nung maghari itong maliit na sungay, nang magkaroon ng persecution, anong doktrina ninyo ang pinakialaman nitong maliit na sungay? Kung Sunday ka ngayon, nasunod lang ninyo ang kanilang itinuro na ang Sabado dapat, pero ginawang Linggo. Ngayon, kung mayroong nagsasabi ngayon, kami ang tunay, pero Linggo, ay, medyo sablay. Sablay, mga kapatid. Huwag ho tayong mga gagalit. Hindi po kami pumunta rito para manakit ng damdamin ninyo. Pero mas masakit kung hindi natin malaman ang katotohanan. Mananagot kami sa Diyos, mga kapatid, kung hindi namin sasabihin sa inyo to. Kung hindi namin to isisigaw, sino ang magsasabi sa inyo na sa kasaysayan ay mayroong ganitong pangyayari? Kung walang naglakas ng loob na sumigaw, ang tamang pangingilin ng tunay na bayan ng Diyos ay Sabado, hanggang ngayon, di ko rin siguro alam. Kaya ginagawa din ho namin ito, mga kapatid, mga kaibigan. Yung mga taga-subaybay po natin. Kapatid, hindi ngayon lang nagkataon, hindi tsamba na ikaw ay nandito. Kalooban ng Diyos yan. Sa ating mga taga-subaybay. Hanggang ngayon, walang makakabali sa katotohanan yan. Ang utos ng Diyos para gawin nating araw na ilaan sa Kanya upang siya'y sambahin. Walang iba, Sabado. Mas madali na ngayon natin malalaman kung ako'y sasama ng isang pananampalataya. Tapos hindi rin Sabado ang pangilin. Mga kapatid, mula noon hanggang ngayon. Kaya nga kami nakilala na tagapagtanggol ng pananampalatayang ito sapagkat napakarami na pong debate ang nadaanan namin. Kahit kailan, walang nananalo pag pinagtatanggol natin na ang tunay na bayan ng Diyos ay ibinigyan ng araw na banal at yun ang dapat ilaan natin sa ating Panginoon para sambahin natin siya. Walang iba kundi ang ikapitong araw. Saan ba nanggaling yung Sunday? Ang Linggo, Catholic Record, September 17, 1833, ang Linggo ay natatag hindi dahil sa kautusan, kundi dahil sa tradisyon at institusyong Katolika. Mga kapatid, hindi ho tayo namumula. Nagpapasalamat tayo sa ating mga kaibigan sapagkat may mga babasahin sila na inaamin nila na sila ang naglipat ng araw ng pagsamba. Dapat natin igalang ang kanilang patotoo. Kaya, alam natin kung ano ang tamang pangilin. Canon and Tradition, page 263. Ang otoridad, kung gayon ang iglesia, ay di maaaring talian ng otoridad ng kasulatan sapagkat ang iglesia ay binago ang sabat tungo sa linggo. Hindi sa utos ni Kristo, kundi sa sariling otoridad nito. Naintindihan natin ang ating mga kaibigan ito. Bakit pinapalitan nila ako ano ang nakasulat sa kautusan? Sapagkat naniniwala sila na sila ay binigyan ng otoridad ng ating Panginoong Hesukristo. Na pakialaman at baguhin ang laman ng Biblia. Sapagkat sila ay naniniwala na kapwa ang kasulatan at tradisyon ay dapat parehong paniwalaan at mas mataas pa nga ang iglesia kaysa kasulatan. Kaya hindi natin masisisi kung bakit meron mga ganito. Patutuon na lang mga kapatid, baka nag-aalanganin kayo. Okay, survey nga kayo, mag-research ng kayo sa sarili, punta kayo sa malalaking simbahan ng ating binabanggit na samahan. Meron kayong makikitang mga 10 commandments sa kanilang mga gate. Yan, may makikita ko kayong ganyan. Mga pinicturan ho namin. Makikita nyo yung mga bakod niya, may kalakalawang. Ibig sabihin, hindi ho yung gawa. Pinicturan po talaga namin yung isang simbahan. Ito ho, kung mapapansin po ninyo, kung malayo-layo kayo,
ito'y 10 utos, kaya lang ang ikatlong utos, ang sabi po dyan, mangilin ka kung linggo at mga araw na dapat mangilin. Marami pong mga simbahan ngayon. Makikita ho ninyo yan. Ito sa Bulacan, nakita din po natin. Pero mas maganda, i-focus natin para mas makita. Ano po yung katlong utos? Ang sabi po dyan, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Nasaan na yung alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin? Ala na. Kaya sabi po doon sa Daniel, kanyang lilipolin ang mga banal ng katastasan, uusigin, maraming papatayin. At iisipin niyang baguhin ang kautusan, ang panahon at kautusan. Ibig sabihin, may kautusan, may utos sa kautusan na may kinalaman sa panahon. Babaguhin din nila. Yun na nga po. Ginawa nilang linggo sa halip na Sabado. Kaya nga, ito po ang paghahari nila ay tumagal ng 1,260 years. After 2,060 years, mga kapatid, nung mahuli si Pope Pius VI in exile, kinulong, namatay, nawalan ng Pope ang Catholic. Nagkaroon ng religious freedom. Alam natin, yung Reformation, mga kapatid. Kaya kung ating pong ititrace yung iba't ibang panampalatayang protestante ngayon, ang kanilang paglitaw ay mula noong 1800s pataas. Tapos na yung paghahari ng maliit na sungay. Kaya, sa madaling salita, mga kapatid, ngayon, naglitawan iba't ibang samahan. Kaya lang, hindi na nila napansin kung ano yung kautosang binago sa matagal na panahon. Manapa, ang focus ng mga sekta ng denomination ngayon ay nag-focus po sila sa mga pangalan, sa pagkukuha ng mga pangalan. Pili dito, may talata dito, pagandahan, o ito sa atin, ito sa kanila, may nauna na dyan, ito na lang sa atin. Pili-pili na lang sila. Iglesia ng Diyos, mababasa ika yan. Unang Korinto 1:2. Iglesia ng Panginoon, Gawa 20:28. Iglesia ng Kristo, Roma 16:16. Iglesia ng mga Hintil, Roma 16:4. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, unang Tesalonica 2:14. Iglesia ng mga banal, unang Korinto 14:33. Iglesia ng Diyos ng buhay na Diyos, unang Timoteo 3:15. Iglesia ng mga panganay, Hebreo 12:23. Yan na ho ang nangyari. Mahirap matrace. Sabi ng isa, kami ang tunay, mababasa. Sabi ng isa, kami mababasa din. Ay ngayon, sino sa kanila ang tunay? Ang dami nilang puro mababasa. Nakarinig na kayong ganong argument? Ang aming relihiyon, mababasa sa Biblia. Sabi ng isa, nagdidebate sila, kami mababasa din. Magkaiba naman ng talata. Parehong mababasa. Paano natin malalaman? Kasi sa Biblia, may sukatan. Papaano natin susukatin ang panampalataya? Ang payo ng ating Panginoong Hesus, mag-ingat sa mga gumagamit ng pangalan. Bakit? Gagamitin ni Satanas sa pandaraya. Mateo 24:4-5. Marami ang lilitaw sa aking pangalan. Ay dami po talaga. May English, may Bisaya, may Tagalog, may Bicol, may Ilocano. Ay napakarami. Pare-parehong gumagamit sa pangalan ng Panginoon. Kaya alam ng Panginoon, pinag-iingat ho tayo. Sa aklat ng awit, si Haring David ay nagsabi, unang awit 139:20, gagamitin ng kaaway sa walang kabuluhan ang pangalan. Totoo yun, mga kapatid. Kahit na ang masama ay gumagamit ng pangalan ng Diyos. Kaya hindi ko mo gumamit ng pangalan, ay tama na. Kaunting kasaysayan, mga kapatid. After Dark Ages, 400, noong 1,400, ano po? Sabi po diyan, lumitaw yung mga Waldenses, na nagtabi ng Biblia, ay itinuro nila na dapat wag tayong maniwala sa mga tradisyon. Balik tayo sa Biblia. Tinawag po silang mga Waldenses sa pangunguna ni Peter Waldo. Sila po yung nag-ingat ng Bible at tama naman ang kanilang ginawa. Back to the Bible. Back to Scripture. Ngayon, lumabas din po yung mga Hussites o panginangunahan ni John Huss, isa sa reformador. Itinuro niya na kinakailangan maging masunurin tayo sa Diyos.
Huwag tayong sumunod sa mga utos ng tao kung sino-sino. Kaya itinuro nila yung obedience. Lumitaw din po yung mga Lutheran. Itinuro nila na ang kaligtasan ng tao ay sa pamagitan ng biyaya. Hindi sa pamagitan ng mga induluhensya na mga binibili ang kaligtasan. Wala raw yan sa Biblia. Kaya nakilala ang kanilang grupo ng mga Lutherans. Dumating po si John Calvin. Itinuro niya na tayo dapat ay lumalago sa spiritual. Dapat ang ating panampalataya ay nagbabago hanggang lumabot tayo doon sa kabanalan. Kaya nga, itinuro po ng mga Anabaptist ang kahalagahan ng baptism. Bakit? Ang bautismo that time ay buhos na lang, wisik na lang, wala na sa Biblia. Ay samantalang ang utos ng Diyos, kailangan ilubog, kailangan baptiso, immerse, ilulubog sa tubig, hindi yung wiwisik-wisikan lang. Kaya tinawag po silang mga Anabaptist at meron din silang natuklasan tungkol sa araw ng Sabat. Dumating ang mga Wesleyan, itunuro nila ang kahilagahan ng pagpapakabanal. Kailangan tayo po ay mag-ingat sa ating ginagawa. Kailangan natin sumunod sa Diyos para tayo mabuhay na may kabanalan sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Dumating isang preacher sa katauhan po ni William Miller. Itinuro niya ang kahalagahan ng pagdating ng ating Panginoon. Yung coming of Christ na kailangan tayong lahat ay maging handa. Ibig sabihin, sa mga lumitaw na yan, mga kapatid, mga kaibigan, meron po silang mga nakuhang paisa-isang katotohanan. Dumating po ngayon ang samahan na tinatawag po na Millerites Movement, kung saan doon nanggaling ang Seventh-day Adventist after ng Great Disappointment, ay ibinalik ang kahalagahan ng 10 utos na niyurakan at sinira ng maliit na sungay. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, sa ngayon, ang pagkakakilanlan sa tunay na bayan ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng magagarang simbahan at mahalagang kagamitan sa loob nito. Ang pagkakakilanlan sa isang relihiyon ay hindi sa kilala ka sa gobyerno, kilala ka bilang isang magaling na leader, nakakatanggap ka ng mga award o kung ano-ano pa. Hindi ho yun, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kinakailangan ay makilala ito sa pamamagitan ng turo. At isa sa mga turo, bukod sa ating binanggit kanina, isang talata ang nais kong basahin, Ezekiel 44:23. At kanilang ituturo sa akin bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan, at kanilang ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Narinig natin kagabi. Sino yung nandito kagabi? Taas ang kamay po. Sino pala yung may invite na 10? May regalo daw. Iuwi nyo na ho yung gitara ni Brother Mansuet. Sino may bago ho? May first timer? Meron po? Wala. Meron din. Okay lang. Wala ko ngayon. Huwag lang kayong wala bukas, kapatid. Mas pahalaga ng pahalagang ating pinag-aaralan. Ibig sabihin, mahalaga na nalaman po natin to. Kagabi ay itinuro ni Brother Mansuet na merong marumi, merong malinis, merong bawal kainin, merong pwedeng kainin. Ang sabi diyan sa talatang yan, ituturo sa aking bayan ang banal at karaniwan. Ano yung banal? 6 na araw nagagawa ka, karaniwang araw yan. Gawin mo ang trabaho mo. Ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mo Diyos. Ito'y banal na araw. Pag walang nagturo sa inyo na may banal na araw, ibahin natin to sa karaniwang araw. Hoy, hindi iyon ang tunay. Sapagkat sa bayan ng Diyos nandun natin masutuklasan ang pagtuturo. Dito po sa pagsasama-samang ito, itinuturo natin. Araw, mula Linggo hanggang Biyernes. Karaniwan yan, kahit anong gawin mo dyan. Pero pagdating ng Sabado, banal ito. Binasbasan ng Diyos, pinabanal ito ng Diyos. Ilaan natin ito sa Kanya. Ang bayan daw ng Diyos nagtuturo ng banal at karaniwan. Kung ito'y hindi ninyo narinig sa ibang inyong napakinggan, ibig sabihin, ngayon, palasalamatan natin ang Panginoon, narinig na natin ang aral ng tunay na bayan ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Salamat po. Ngayon, at ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Yun ang yung sinasabi ko na tinuro kagabi, yung Brother Mansuet. Merong marumi, merong malinis. Ano yung malinis? Eh di yun ang pagkain. Pag marumi, kainin mo pa? Aba, ay ang Diyos naglagay. May marumi, may malinis. Ikaw, may utak ka. Anong gusto mong kainin? Yung marumi? Eh kung wala sanang malinis, eh di pwede na yung marumi. Eh kaso may malinis eh. Marumi at malinis. Eh siyempre po, binigyan tayo ng isip.
Alam nga naman natin kainin ang marumi. Lalo pa sinabi ng Diyos, huwag niyong kakainin ang marumi. Mamaya, magpapakita tayo ng sampol. Sabi sa 24, at sa pagtatalo ay magsisitayo sila upang magsihaton. Ayon sa aking mga kahatulan ay kanilang hahatulan at kanilang tiingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan at kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. Yun ang bayan ng Diyos, nagtuturo ng tama. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, alam nyo ba, hindi lang ang Ama ang nagpahinga at nangilin doon sa Genesis 2:1 hanggang 3. Si Kristo mismo, ayon sa Lucas 4:16, at siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Ayon sa kanyang kostumbre, ayon sa kanyang kaugalian, manner, hindi ito minsan niya lang ginawa, mula sa kanyang pagkabata hanggang sa paglaki, tuwing Sabado, siya'y nasa loob ng sinagoga at nagbabasa ng Biblia. Kaya ang tawag sa mga gumagawa nito ngayon ay Sabadista. Kung ganon, balibasa ang nagsisimba ng Sabado, Sabadista, ang nagsasabong sa bungiro, ang bababae, babaero, ang naglalasing-lasinggo, ang nagsisimba ng Sabado, Sabadista. Ay di sama na natin si Kristo, Sabadista din siya, ayon sa talata. Payag? Mabuti. Hirap tutulan niya. Ngayon, si Kristo pala, like Father, like Son, kasi sa Genesis, yung Ama nangilin din, si Kristo ganun din. Ay mga alagad, pili tayo ng isang alagad. Si Pablo, na alagad ng mga Pilipino at mga Hintil. Si Pablo, gawa 17:2, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangatuwiran sa kanila sa mga kasulatan. Aba, ay si Pablo din pala, Sabadista rin. Seventh-day Adventist din. Kumusta kaya yung mga Kristiyano? Ano ang tala sa aklat ng Gawa tungkol sa mga tagasunod ng mga alagad? Gawa 13:42. At pag-alis nila ay kanilang pinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Ba, nagtipon ang mga Kristiyano, iba't ibang lahi, Hudyo, Pariseo, Eskriba, mga Hintil. Nakinig sila sa salita ng mga alagad. Nung paalis ng mga alagad, sabi nila, pwedeng sa next Saturday uli, bumalik kayo at magsalita uli kayo sa amin. Kung may ibang pagpupulong na noon at milong lang linggo, hindi ba dapat sabi ng mga alagad, hindi, bukas may pagsamba tayo, linggo na tayo mga Kristiyano. Ganyan ang katuwiran ng iba. Linggo na tayo, sa mga Hudyo lang yung Sabado. Eh bakit sa mga panahon ng Kristiyano na pinangunahan ng mga alagad, bakit ang request nila sa Sabado uli? Eh di walang ang ibang araw ng pagsamba. Sabado lang. Tama yung Catholic. Wala sa Biblia yon. Kanila lang utos yun. Ngayon, ang nangyari, natupad ba ang request sa verse 42? Verse 44, at nang sumunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Ay talagang Sabat keeper nga ang mga unang Kristiyano. Sabado talaga ang kanilang pagsamba. Dagdagan pa natin, 16:13 ng Gawa. At ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog, na do'y sinapantahan naming may mapapanalanginan. At kami nakakaupo at nakapagsalitaan sa mga babaeng nangagkatipon. Anong ibig sabihin? Pag inabutan sila ng Sabado, walang simbahan, nagtitipo na lang sila kung saang lugar sila abutan. Pinahahalagahan nila yung banal na araw. Ibig sabihin, mga kapatid, malinaw pa sa sikat ng araw, natitrace natin, sino ang tunay na bayan ng Diyos? Pag yan, hindi pa natin naintindihan, ewan ko na lang. Siguro, pag hindi naintindihan, yung talagang ayaw umintindi. At, sabi doon sa Ezekiel kanina, ipapakilala ang marumi at malinis. Binanggit na ito kagabi, sa talatang 7 ng kapitulo 11 ng Leviticus, at ang baboy sapagkat may hati ang paa at baak, datapat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng mga laman ng mga yan, at ang mga bangkay ng mga yon ay huwag ninyong hihipuin, ang mga karumal-dumal nga sa inyo. Ibig sabihin, tama sa Ezekiel, ang magtuturo, ang aking bayan, may tagapagturo, may banal at karaniwang araw, may marumi at malinis. Pero ngayon, malungkot. Bakit? Pakinggan nyo lahat ng mga ngaral. Sabihin, basta kaya ng sikmura mo. Hala, sige, bira, kainin mo na. Di ba ganyan? Hindi yun bayan ng Diyos.
Sapagkat ang bayan ng Diyos may magtuturo. Pagka hindi nagturo, mga kapatid, kagabi may mga nagtanong, no? Pagkatapos ng ating pagsasama-sama rito hanggang Biyernes na lang kami, hindi na ho tayo magkikita-kita ulit. Pero sana ang mga narinig ninyo ngayong gabi at sa mga susunod pa at nung mga nakaraan, huwag niyong basta kalimutan, mga kapatid. Salita ng Diyos to. Kami pag nangaral, pinapakita ho namin para hindi kayo magduda. Talagang nakasulat ho yan sa Biblia. Sabi ng iba, malinis na yun. Anong palagay mo sa Diyos? Mali-mali. Bigay-bawi. Marumi yan. Ngayon, pwede na. Hindi, ang Diyos hindi nagbabago, mga kapatid. Pag sinabi ng Diyos, sinabi niya. Kaya kung may magsasabi ngayon, pwede na yan at malinis na, sila na lang ang nagsasabi nun. Bakit? Ang palatandaan na ang baboy ay marumi, sapagkat ang wika dyan, hati nga ang paa, datapat hindi ngumunguya. Anong ibig sabihin? Ang dalawang palatandaan na binigay, baak ang paa, tapos ngumunguya. Pag isa lang, baak nga ang paa, hindi ngumunguya, marumi. Ngumunguya nga, buo ang paa, bawal, parang kamilyo. Anong ibig sabihin ng ngumunguya? Hindi yung kamukha ng bumili ng chewing gum, baka may nakasalubong ko dyan, ang ngumunguya to, pwede to ah. Hindi ganon. Ngumunguya mula sa kanyang sikmura, kamukha ng ginagawa ng mga kambing, baka, kalabaw, tupa. Dalhin nyo dito sa basketball court. Ngunguya-nguya yan. Palatandaan na malinis yung hayop. Napakagaling na palatandaan ng Diyos. Sapagkat ang palatandaan niya kung pwedeng kainin o hindi, kailanman hindi pwedeng pakialaman ng tao sapagkat ugali ng hayop yon. Kaya nga pa may nagsasabi, malinis na yan. Bakit? Yung baboy, mukhang kambing na ba pag ngumuya? Hindi. Kaya nga ang challenge natin mag-alaga ka ng biik. Turuan mong humuni ng kambing o kaya kabayo o kaya kalabaw. Paglaki niyan, likas pa rin ang pagiging baboy. Ang kanya ibig sabihin, bawal ho talaga yan. Nagkataon lang na napakadaling alagaan, napakalasas pagkakitaan. Tayo naman, siyempre gusto natin kumita. Pero mga kapatid, mga kaibigan, kung paramihan lang ng relihiyon ang gusto lang namin makarami ng mahikayat at mapaniwala, hindi na namin tuturo to. Kaya lang magagawa natin, turo ng Diyos to Kung magpaparami lang kami ng miyembro, kahit anong araw tayo sumimba, hindi na namin tuturo ang Sabado. Kung kailan ka pwede, doon na lang. Pagdating sa pagkain, kung anong gusto mo, kainin mo na, bahala ka na. Basta't maging miyembro ka namin. May mga ganyang religion makarami lang ng miyembro. Pero hindi pwede. Sapagkat ang bayan ng Diyos, pumili ng isang bayan. At ngayon, dapat kung ikaw ay magsasabing bayan ka ng Diyos, dapat ka, pagkakakilala, pinili nga, hindi yung kung ano na lang ang gusto natin gawin. Dapat pinili, tinuruan ng tamang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, huwag natin itong baliwalain sapagkat na pinag-aralan na ang pagkain ng mga matataba, lalo na yung karne niyan, ay nakakasira ho ng ating katawan. Ang kolesterol niyan papasok sa ating dugo at babara hanggang tayo ay magkaroon ng tinatawag po ng high blood o sakit sa puso pagkatapos ay mamatay dahil sa stroke or heart attack. Pinag-aralan na ho yan. Pagdating sa mga isda, may kaliskis at palikpik, pwede. May kaliskis, walang palikpik, hindi pwede. May palikpik, walang kaliskis, paano ba yun? Basta, yun na yun. Dapat dalawa. Kaya may pagkakakilanlan. Mga isda, Ibig sabihin, ang bayan ng Diyos. Tingnan nyo, alam naman natin lahat to. Hindi na ako magpaplas ng talata sa Biblia. Bakit ba? Nang likhain ng Diyos si Adan at si Eva, nilagay doon sa halamanan ng Eden. Sabi ng Diyos, lahat ng bungang kahoy dyan, makakakain kayo na may kalayaan. Pero meron dyan isang bawal. Wala pang kasalanan ng tao. Ang Diyos ay nagbigay-lagay ng sukatan. Test of loyalty. Kaya ang Diyos, mayroon talagang pagbabawal. Sabi ng iba, damot ng Diyos nyo, bakit ang sarap naman? Pwede naman. Bakit babawal niya? Ang sarap naman yan. Mga kapatid, hindi binawal ng Diyos dahil hindi masarap. Hindi sa sarap at lasa ang pinag-uusapan. Katapatan lamang po mga kapatid. Bungang kahoy nga, hindi man sinabi ng Diyos marumi kay Adan at Eva, kinain nila. Prutas pa lang yun. Nagkasala sila, pinalaya sa Eden. Tayo pa kaya, sabi ng Diyos, marumi ang baboy na yan at kung ano pang mga isdang walang kaliskis, karumal-dumal yan sa atin.
Hindi pa kaya tayo palayasin ng milya-milya ng Diyos? Eh yun ngang nilikha niya sa kanyang kamay, si Adan at si Eva. Pinalayas niya. Tayo pa kaya? Mukha man lang ni Eva, malayo na. Ibang-iba. Tayo pa kaya ang hindi po palayasin ng Panginoon? Nung ako ay nakarinig ng ganitong pagtuturo, mga kapatid, sabi ko, pambihira. Sarap ng baboy, lain ng lechon eh. Ay buntot pa lang, pag may nagkakatay ng baboy doon sa amin sa Masbate, aabangin ko, hingin ko yung buntot, ulam na eh. Tapos bakit bawal? Pero nang mabasa ko to, nako mga kapatid, kahit naamoy, ayoko na makaamoy. Basahin ko rin. Baka sakaling maramdaman din yung naramdaman ko. Hindi ho kami nananakot, mga kapatid. Pero nakakatakot po talaga ito. Kahit na hindi namin kayo takutin. Ito, pagdating ng Panginoon, nasabi dyan, Isaiah 66:15, sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. Binibilisan natin, may time na eh. So ibig sabihin, ito po ang nagbabadya sa talata sa pagdating ng Panginoon. Darating siya na may apoy. Igagawad ang kanyang parusa sa mga tao. 16, sapagkat sa pamagitan ng apoy makikipagpunyag ang Panginoon at sa pamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Marami talaga siyang mapapatay, mga kapatid. Sino ang makakasama doon? 17, eto. Silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan, sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng lamanang. Ano nga, ano eh? Sa lamanang. Patay tayo dyan. At ng kasuklam-suklam at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama. Sabi ni Brother Johnson. Tama ba? Sino may sabi? Panginoon. Patay ba? Hindi. Sino? Sino? Kumain ng? Kakain ka pa? Sinabi niyo yan, ha? Narinig kayo ng katabi niyo. Patay, mga kapatid. Hindi man kami may sabi niyan. Bakit yung baboy at daga? Tingnan niyo, humuli kayo ng daga. Itabi niyo sa baboy, magkamuka. Anong ginagawa ng daga? Pumunta at kumain ng dumi kaya niyan. Ganon din yung baboy. Kaya ang definition ng baboy is scavenger. Ituturo daw ito sa bayan ng Diyos. May marumi, kaya hindi pwede namin hindi ituro sa inyo. Naulit-ulit na nga, kagabi hanggang ngayon eh. Pag hindi nyo pa ba yan nalaman eh, siguro pag uwi nyo sa inyo, lahat na makalimutan nyo, pero baboy hindi. Bakit? Patay eh. Galit ang Panginoon. Bakit? Ay marumi kakainin mo, tapos sasabihin mo, lingkod kami ng Diyos, kami ang tunay na iglesia. Pero ang takaw mong kumain ay marumi. Nung ang Panginoon nandito sa lupa, nagpalaya siya ng mga demonyo. May pinalaya sa mga, napakaraming demonyo doon sa isang tao. Ano pangalan mo? Legion ang pangalan ko. Bakit? Napakarami namin. Mga demonyo doon sa isang tao. Eh nakiusap ang mga demonyo, wag mo kaming parusahan. Payagan mo kaming pumasok. Saan? Sa mga may nag-alaga ng mga baboy doon. Ay pinayagan ng Panginoon, pumasok doon sa baboy. Yung mga demonyo. Sige, kayo. Ewan ko kung nandiyan pa ngayon. Mga kapatid, ito po yung nakatala sa Bible. Yung amin pong pangangaral sa inyo ay hindi ho namin ginawa para manakit ng damdamin ninyo. Mahal namin kayo. Kaya nga sabi sa Aklat ng Kawikaan, open rebuke is better than secret love. Mas mabuti pa yung sabihin namin sa inyo parang nasasaktan kayo kaysa itago namin. Hindi namin ginagawa ito dahil galit kami sa inyo, kundi dahil mahal namin kayo. Hindi nyo ito maririnig sa tinuturo ng iba eh. Sana ilagi kayong manood sa aming program. I-like nyo yung ating pong pag-aralan natin para mapanood nyo yung aming live streaming. Itong program na ito mapapanood nyo, mga kapatid. Ilan pa sa mga bawal? Ito, bibilisan na natin. Yung mga hayan, hindi ko na kailangan explain yan.
Oyster, hindi po pwede yan. Oyster po, yan po ang taga-sala ng mga latak sa dagat. Kaya nga mayroong mga pulis na tinatawag po lang pulis oyster, tagalinis. Kaya hindi dapat natin kinakain yan, mga kapatid. Ngayon, siguro nalaman nyo na po, ang ganda na sana dyan sa Seventh-day Adventist, pero ang hirap naman, daming bawal. Ganun ho talaga, mga kapatid. Tingnan nyo, sinabi ng Panginoon, Mateo 7:13 hanggang 14, magsipasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami do'y nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Pag malapad, walang bawal, kahit anong araw, yun na, malapad yun. Dapat Sabado, mangilin tayo. Walang kakain ng karumal-dumal. Makipot yun. Yun ang papunta sa buhay. Saan kayo? Makipot, malapad? Makipot na. Buhay ang dulo. Malapad ngayon, pwede kang pasuray-suray, pwedeng dalawang kabit na babae, malapad eh. Pero, ang patungo sa buhay, ang daming bawal. Ganun ang Diyos, mga kapatid. Hindi siya madamot. Gusto niyang subukin ang katapatan natin. Mateo 7:16, sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Makapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan at ng mga igos sa mga bagan. Anong ibig sabihin? Makakukuha ka ba ng bunga ng ubas doon sa makahiya na may tinik? Hindi. May mapapala ka ba sa maling relihiyon at maling katuruan? Wala. Hanapin mong tama na nagtuturo ng tunay at dalisay na aral ng Diyos. Juan 7:17, kung ang sino man tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban ay makikilala niyang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa kanyang sarili. Kaya nga ang pag-aaral po, mga kapatid, ang tunay na iglesia, ang sabi po ay tinawag na iglesia, hindi ngayon lang itinuro sa bagong tipan, kundi noon pa lang. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ang maririnig natin ngayon ay lumang aral na ipinapangaral ng mga Seventh-day Adventist. Yun nga ang tama sabi ng mga alagad sa Gawa 7:38. Nagsitanggap daw ng mga aral na buhay ang ating unang mga magulang upang ibigay sa atin. Ibig sabihin sa atin mga Kristiyano, dapat yung aral na tinanggap nila, bawal ang ganito, Sabat dapat pangilin, dapat makarating sa atin. Sa amin nakarating, ewan ko lang sa inyo, sana makarating na rin mula sa gabing ito. Hello? Masarap pa mag-aral ang salita ng Diyos? Sana wala nang mawawala sa atin. Manapa, madagdagan pa tayo. 2 gabi na lang meron tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, Mateo 5:17 at 18, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok, isang kudlit sa anumang paraan hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Pero maraming nagsasabi, hindi, sinira na ni Kristo yan, bago na, wala na. Pero ang Panginoon sabi niya, mabuti pa mawalang langit at lupa kaysa mawalan ng isang kahit isang tuldok ang kautusan. Pero ang maraming nangangaral ngayon, wala na yung kautusan. Sila na ang maging Kristo. Si Kristo ayaw Kaya nga sa Apokalipsis, ang sabi po ng 14:12, narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at panampalataya kay Jesus. Pagdating ng Panginoon, mga kapatid, hindi tatanungin kung anong pangalan ng relihiyon nyo. Titingnan ng Diyos kung ano ang naging relasyon natin sa Kanya. Naging masunurin ba tayo? Naging tapat ba tayo sa Kanya? O hindi? Yun ho. Kaya sabi ng talata, narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Sino yon? Yung mga nagsisitupad ng utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Kaya sabi ni Apostol Pablo, natuparin mo, unang Timoteo 6:14, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya may mga nagsasabi ngayon, wala nang utos. Hindi, totoo yan, sapagkat sabi ni Pablo, hanggang sa pagdating ng Panginoon, tuparin natin, walang dungis, walang kapintasan, walang pinipili. Sabi ng iba, hindi, itong utos na to, lipas na to, ito lang sa amin, mas madali.
Mga kapatid, daming manliligaw ngayon. Sukatin natin sa dinodoktrina, mga kapatid. Sa pagdating ng ating Panginoon, bago siya dumating, mga kapatid, pasalamatan natin, di pa dumating ang Panginoon, nalaman natin ang mga katotohanan ito. Kaya nga yung tuparin natin, walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoon, sinasabi sa unang Timoteo 6:14, doon ho kinuha ang pangalang Seventh-day Adventist. Ang sabi dyan, sa Latin, Bible, Od servis mandatum sine macula in reprehensibile osque in adventum Dominus nostri Iso Christi. Anong ibig sabihin? Yung word na adventum, dyan po yung hinango yung salitang Seventh-day Adventist. Nangingil na kaya itong araw at naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya lahat ng naghihintay sa Panginoon, Adventist yan. Hindi na nga lang sila Seventh Day. Pero ngayon, kayo mga kapatid, inaasahan natin, magiging Seventh-day Adventist tayong lahat. Naghihintay sa ating Panginoon at nangingilin tayo na kaya itong araw bilang tanda niya sa kanyang bayan. Amen po ba mga kapatid? Maraming salamat po mga kapatid. Kaya kapag nangangarap po kami mga Seventh-day Adventist sa aming mga karanasan, ay hindi napipigilan na ang mga taong gustong maglingkod sa Panginoon ay talagang tumatanggap po sila ng bautismo. Kaya nga sa darating na Sabado ay magkakaroon kami ng mass baptism doon sa Cunitas Room. Katulad din po nito, yung mga tatanggap sa Panginoon, magdi-decide upang tanggapin siya sa kanyang buhay bilang personal na tagapagligtas ay maaring tumanggap ng bautismo. At katulad din pangangaral ng mga Seventh-day Adventist sa iba't ibang bansa, ang samahang ito ay laganap sa iba't ibang bansa mga kapatid. Kuha po ito sa ibang bansa. Napakarami pang tumatanggap sa Panginoon. Siguro ngayon nyo lang nakilala, pero hindi po. Laganap po ito sa buong mundo. Yan po ang mga picture ng mga taong tumanggap at nakakilala ng katotohanan. Ito pong mga kuhang ito ay minsanang baptismo sa iba't ibang lugar. Kunuhanan ko po yan sa mga ilog. Ayan ho yan mga kapatid. At meron pong mga kilalang, mga celebrity na nang ma-Bible study ho natin, tinanggap din po nila ang ating Panginoon. Sila po ay nagpabautismo. Hindi ko nababanggitin ang pangalan yan. Kilalang kilala niyo po yan. Kami po yung nagturo sa kanya. Pero nang maintindihan niya na ang Seventh-day Adventist at tunay na relihiyon ay sila po ay tumanggap ng bautismo. At isa pang kilalang young actor ngayon na sumisikat. Alam nyo, kilala nyo yan? Kilala nyo? Ay, nabautismohan din yan, mga kapatid. Huwag lang kayong maingay na chinismis ko dito. Pero alam naman nila yan. Nagpakilala po sila. Ayan. So, sino tayo? Pagkatapos na makilala natin ang katotohanan para tumanggi, gusto natin ang kaligtasan. Isaiah 25:9, huling talatang babasahin ko. At sasabihin sa araw na iyon, ito'y ating Diyos. Hinihintay natin siya at ililigtas niya tayo. Kaya, ang Seventh-day Adventist, naghihintay, Adventist, nangingili ng ikapitong araw bilang tanda ng Diyos. Gusto niyo po bang makasama mga kapatid sa mga taong naghihintay sa Panginoon, nangingili ng ikapitong araw at nag-iingat ng kanyang sarili na huwag mabahiran ng anumang mga karumal-dumal sa mundong ito? Pakitaas nga po ang kamay sa mga pinagpala ngayong gabi. Pakitaas po ang kamay. Amen. Praise God, mga kapatid. Okay, so mga kapatid, mga kaibigan, alam ko marami sa inyo ang ngayon lang ito napakinggan. Kung gusto pa po ninyo kaming sundan, mapapanood po ninyo kami sa 3ABN, sa Hope Channel. Kung mayroon kayong GSAT at cable, ay mapapanood nyo po yung Hope Channel. Sa Channel 45, malinaw pong napapanood dito yan. Marami pong, buong channel po ay pag-aaral ng Seventh-day Adventist. Napakarami namin program. Ngayong gabi, mga kapatid, hinihilingan ko pong bawat isa sa atin. Habang mayroong awitin ng ating kapatid, ay manalangin tayo sa ating Panginoon. Idalangin natin ang ating mga napakinggan, mga katotohanan ng natuklasan. Opo mga kapatid, katulad ng awitin, mas napakabuti kung ihandog natin ang ating buhay sa Kanya. Ang buhay natin dito sa mundo, pansamantala lang.
Maaring ngayon buhay. Pero bukas, hindi natin alam ang ating buhay. Di natin hawak ito, mga kapatid. Isang pagpapala na napakinggan natin ang mga katotohanan ito. Kaya ang panawagan sa atin ng Panginoon, ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Lumapit po tayo sa Kanya. Ating ipagkaloob ang ating buong buhay, ating mga sarili at kaluluwa. Kaya, mga kapatid, mga kaibigan, sa gabing ito, kung natatanggap natin sa ating sarili na itong mga salita na ito ay isang uri ng panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kayo po yung aking china-challenge. Kung meron po sa atin na nais na ibigay ang kanyang sarili sa Diyos, nais niyang tanggapin ang Panginoon sa kanyang sariling buhay, pwede po ba ninyo ipakita sa pagitan ng inyong pagtayo at kayo po ay aming isasama sa aming prayer? Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Tumayo kayo hindi para sa amin, kundi para sa Panginoon. Si Kristo po, ang Diyos po ang tinanggap natin sa ating mga buhay. Hindi kung sino pa man. Ito po ang tamang panahon. Maglingkod tayo sa ating Panginoon, sa ating buhay na Diyos. Maraming salamat sa inyong pagtayo, mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon, nais ko pong ipikit natin ang ating mga mata para sa isang espesyal na panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Narito po ang aming mga kapatid, mga kaibigan sa lugar na ito. Pagkatapos ang napakahabang panahon sa kanilang mga buhay na hindi nila alam ang katotohanan ito, subalit sa gabing ito, inyong niloob na makarating ito sa dakong ito at marinig nila ang mga aral na matagal nang naitago sa kanilang kaalaman. Sa gabing ito ay nahayag ang aming tanging dalangin, Panginoon, tulungan ang aming mga kaibigan at kababayan ito. Ang kanilang mga pamilya, maaaring meron silang mga suliranin, meron silang mga problemang financial, gulo sa kanilang pamilya, karamdaman, pisikal. Kayo ang Diyos na nagpakilala sa bawat isa sa kanila. Mangyari nawa, Panginoon, ipadama sa bawat isa sa kanila ang inyong pag-ibig. Mula ngayon ay madama nila na hindi na sila nagsiiisa sa kanilang mga buhay, sa kanilang pamilya. Kayo po ang Diyos na aming nais na paglingkuran mula ngayon at magpakailanman. Panginoon, dinggin po ang aming panawagan sa gabing ito. Tulungan ang bawat isa sa amin na makaganap na inyong kalooban sa pamagitan ng Banal na Espiritu na magpapalakas sa amin. Magampanan namin ang lumapit sa inyo at katulad ninyong pangako, magagawa namin ang lahat sapagkat kayo ang magpapalakas sa amin. Patawarin po kami, dakilang Diyos, ay mga pagkakasala at pagkukulang. Ito ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Yesus. Amen. Dahil po sa inyo, Nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natunto nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. Sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan nating ministry, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang Pag-aralan Natin Ministry Family.